Hello Scorpio, ito na yung month-end reading mo. November 28 to 30 or kung kailan man makarating sa itong reading na to, alamin natin yung mga messages, energies, yung mga paparating sa iyo. Mga dapat mong malaman. Thank you so much, Scorpio, for dropping by bago ka man dito or matagal na. Sa patuloy na suporta, pagsubaybay. Kunin nyo lang ano yung mga tumutugma sa situation nyo, general reading only. Pag hindi nagre-resonate, pwedeng hindi para sa inyo. Okay, what tayo nito. Ang unang card na hugot natin, core values. Followed by breakthrough. Uy, may breakthrough para sa iyo. Scorpio, pasensya mo na yung boses ko at nauubos na naman. Tayo ng ano. Oracle of the Radiant Sun. Followed by Riches card. And kuha tayong isa dito para sa iyong closing message mamaya and affirmation. Sa dulo natin to bubuksan. Ako, nabuksan ko na. Sorry naman. Growth. Kuha tayo syempre tarot cards. Para sa iyong overall energy, challenge card, good stuff or blessing, para sa iyong career, financial, business, at saka love life mo. Pati sa unexpected, unforeseen. Dito natin uhugutin. First tarot card mo, Ten of Cups. Ito yung overall energy, water sign energy. Challenge card mo, Four of Cups. Water na naman. Good stuff, blessing, priestess, reversed. Career, business, kabuhayan. You have Seven of Pentacles, reversed. Para sa iyong love life, Four of Swords reversed, air sign. Ay, ba't ko hinugot to? Wala pala to. Sa bottom ng deck, unforeseen, unexpected, you have Two of Pentacles. Mga zodiac signs na lumilitaw dito sa mga cards mo. Pwedeng may Capricorn, pwedeng may mga water, Cancer, Scorpio, Pisces, nakapareho mo. Strong energy ng Pisces. Taurus or Libra. Yan. Mga numbers na nandito sa mga cards, bahala na kayo ano man ang magiging silbi nito mga numbers na to. Kung ano lang nakikita ko sa cards, yun lang yung may bibigay kong number. 15, 9, number 10, number 10, dalawang 10, kaya tignan nyo sa numerology, may 10, 10 dito. Merong 4, may number 2, may number 7, dalawang 4, 4, 4, tsaka 10, 10, at tsaka dalawang 2, 2, 2. 15, 9, 10, 10, 4, 4, 2, 2, tsaka 7. Ito yung mga oracle cards mo. Follow your heart and make your values a priority. Core values. So, I think meron kang
mga dapat isaalang-alang when it comes to yung mga prinsipyo mo, pinaniniwalaan mo, yung mga values mo, Scorpio, and you will have to make this priority. Oo. Ikukonsidera mo ipaprioritize mo ano yung nilalaman ng puso mo. Yun yung sundin mo, yun yung gawin mo. Na in alignment doon sa mga importanteng values na gusto mong i-apply. Okay, medyo komplikado i-explain. Kasi ang sinasabi ng mo dito, ng baraha mo, kung ano man itong bagay na to na related sa prinsipyo mo, paniniwala mo, gusto mong gawin, sundan mo yun. Sundan mo yung nilalaman ng puso mo. Pero dapat hindi siya tumataliwas or hindi nasa-sacrifice yung mga principles and values mo, Scorpio. Ewan ko kung na-explain ko ng maayos yun. Okay, make sure na kumbaga nasa tamang path Hindi lang yung porke yun lang yung gusto mong gawin, desire mo, whatever. You have to prioritize you have to prioritize na hindi mo maisang tabi, mapabayaan kung ano ba talaga yung dinidikta ng puso mo. Pero kailangan mo pa rin i-examine, isaalang-alang na kung ito ba ay tumutugma for your highest good doon sa mga prinsipyo mo, values mo. Okay? Ngayon, breakthrough card. Wow! Meron kang riches. Hindi ko alam yung mga houses Sorry hindi ako marunong sa astrology. Pero merong 10th house dito. So, yung mga nakakaalam ng 10th house, bahala na kayo. Pero ito, gagamitin ko na lang itong card na to sa intuition ko. Hindi na lang based sa astrology yung way ko, yung pagbabasa ko rito. Kasi baka makriticize ako dyan. So, nakikita ko, merong some kind of breakthrough when it comes to kabuhayan mo, financial mo, Scorpio. Kasi ito yung breakthrough. Pag sinabi nating breakthrough, meron something ka na malalagpasan Meron something ka na masosolve, ma-overcome. Mapagtatagumpayan, magta-triumph ka rito. Kung merong obstacles, blockages, makiklear yung mga obstacles na yun. Eto na nga yung breakthrough. Magkakaroon ng magkakaroon ng path Okay, kumbaga kung nung una wala, nung una may nakaharang, may sagabal, may problema, matatanggal yun. So eto na yung breakthrough na hinihintay mo. O general reading to, bahala ka na kung saan tumutugma to, kung sa career mo, sa financial mo, sa love life mo, personal issues mo, kabuhayan mo, no? Or sa spiritual, hindi ko alam Pero maliwanag na maaaring andun yung potential na kumita ka ng maganda pagdating dito. Or, paano ba? Prosperity, abundance, sabihin na natin. Pero this is more on sa financial, sa material Kung akong tatanungin. So, halimbawa, meron kang something na ma-unlock. Kasi may breakthrough May something na ma-discover ka, ma-unlock ka. Like, business idea, na yun yung magdadala sa'yo ng maraming sales, clients, etc. Okay? Or minsan pwedeng something na malapit sa puso mo, hobby mo lang na hindi mo inakala na ito pala yung magpapayaman sa'yo. Andito pala yung maraming datong, no? Maraming opportunity. So, yun yung more on napipil ko.
no? Something na makakapagpalago sa kabuhayan mo, sa negosyo mo, sa finances mo. Overall energy mo, ang ganda. 10 of Cups. This is fortune after difficulty. So, sabi ko nga, di ba, magkakaroon ng breakthrough. So, yung overall energy mo, meron ditong something na matatapos na malalagpasan mo na eh. Kaya kung halimbawa, recently, or in the recent past, meron kang mga something na pinagdadaanan, mga crisis, especially related sa pamilya ninyo, o pwede rin namang hindi, na yun yung malalagpasan mo or malalagpasan ninyo na bilang family. So, halimbawa, nag-i-struggle kayo sa business, nag-i-struggle kayo sa pera, no? So, nakikita ko, malalagpasan nyo yun eh. Matatanggal na yung, matatapos na yung period na yun na nag-i-struggle. Matatanggal na yung mga blockages or masusolve na yung problem. Kasi nga may breakthrough dito. Di ba sabi ko nga parang meron some kind of path na mabubuksan sa'yo na magli-lead to abundance, prosperity, or riches, no? Why not? Yun yung naman yung sinasabi ng card. So, this is a period of harmony, wish come true, happiness, no? Fulfillment para sa iyo, sa family mo. Actually, talagang ito, card na to, minsan lumilitaw to pag meron something na maganda na mangyayari, matutupad. Hindi lang para sa iyo, pero pwedeng sa pamilya mo rin. Ano na eh, andyan na yung rainbow eh. Kumbaga, manunumbalik na yung harmony, happiness, no? Ito naman yung challenge mo, si Four of Cups. I think problema mo or challenge mo rito is, maaaring hindi ka makapag-focus. Maaaring distracted ka eh. Parang yung isip mo nasa ibang planeta, charot. Maaaring ito yung card ng ano eh. Merong something na darating sa'yo, meron nandyan sa harapan mo, may offer sa'yo, pero parang hindi kasi yun yung gusto mo. Meron kang ibang hinahanap, siguro. Kaya siguro pwedeng hindi mo na-appreciate yan. No? Pwedeng i-reject mo, hindi ka interesado. No? Kasi nga yung isip mo nasa iba. Nasa ibang bagay, hindi dito sa cup na ino-offer sa'yo. By the way, may offer. Problema, may offer dito. Halimbawa, job offer yan. Or romantic na offer. Pero hindi mo type kasi may iba kang gusto. May iba kang iniisip. Okay? Pwedeng yun. Pagiging ano to eh. Minsan ito yung card ng hindi ka marunong mag-appreciate ng mga kung anong nasa harap sa'yo. Nasa harap mo. Ano man yung tinutukoy dyan. Ngayon, when it comes to good stuff, blessing, Priestess reverse, I think ito na yung matatapos na yung period ng katahimikan dito. Kaya nga, kung naghahanap ka ng clarity ng answer, solution, ito na yung breakthrough. Meron something dito na marireveal with the High Priestess, na which is yung sinasabi ko kanina. Meron something dito na mabubuksan, like an opportunity, a door, a path towards something na magbe-benefit ka talaga, no? The road or the path or the door na magbibigay sa iyo ng riches, opportunity, fulfillment, or answers. Meron kasing something dito na mababasag na yung period ng katahimikan or mystery. Meron kang ma-unlock, madidiscover dito. Financial kabuhayan, career. Okay, I think maraming ano dito coins. So nakikita ko andun yung
andun yung prosperity, andun yung success, nandun yung meron kang mga rewards na makukuha dito. Pero siguro, it will take time. Or depende kung tamarin ka, mag-quit ka agad, no? Pero ang nakikita ko kasi dito is, maaaring, yes, may mapapala ka dito, may ma-harvest ka dito, mag-grow ka dito, or may mga benefits dito. Pero ito ay something na talagang kailangan ng patience para sa'yo, or hindi ganun kaagad-agad, kabilis darating sa iyo. So sabi ko nga, depende yan kung willing ka na maging patient, maghintay para dito sa mga rewards na to na iha-harvest mo. Pero nakikita ko definitely meron. Okay? Nasa sayo na lang talaga yan kung mag-quit ka agad. Kung hindi mo na mahintay. Kasi ito energy na to na parang pwedeng mainipin ka eh. Baka hindi ka makahintay eh. Sa love life mo, you have 4 of swords. Okay, ito yung sinasabi ko na matatapos na yung period ng katahimikan, mababasag na. Meron something dito na nagkaroon ng nagkaroon ng parang dormant period. Yung parang hindi kayo, parang nagkaroon ng break, time apart. Pero ngayon nakikita ko is maaaring magiging active na uli. So, pwedeng communication lines yan. Kung halimbawa, nawalan kayo ng communication for a while, or nag-cool off kayo, nagkalayo kayo, parang nakikita ko dito is meron, kumbaga parang magiging active na uli pagdating sa love life or itong connection na to kung meron ka mang current person na ka-connect. Sa hindi mo inaasahan, you have the 2 Pentacles reversed. You see, may darating na barko eh. May darating na opportunity sa'yo. Ito na yung challenge mo. Pero maaaring hindi ka sumakay. Maaaring ma-miss mo tong opportunity na to, naman tong tinutukoy na to. In general, sa love life mo man, sa career, sa personal, sa spiritual mo. Bakit? Kasi nga, maaaring andyan na yung opportunity, darating yung barko, hindi ka sasakay. Kasi feel mo hindi mo type. Kasi feel mo may iba kang hinihintay or fixated ka sa ibang person, sa ibang bagay. Like, meron kang ibang hinahanap, which is hindi ito, yung barko na to, or kung ano man itong darating na to sa'yo. Ito yung sinasabi ko kanina na pwedeng magkaroon ng pagpapalampas ng opportunity na yun, ng offer na yun, just because hindi ka kasi happy doon or hindi mo type yun, hindi ka interesado, may iba kang gusto. Or may iba kang hinihintay. Tao man yan, situation, opportunity. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Closing message mo, you have growth card, no? So, maaaring merong growth para sa iyo, Scorpio. Ang pinaka-message nito, as a flower garden in the midsummer begins to bloom, so does your spiritual knowledge in your daily life. The growing is infinite. You'll receive clear sight for the journey ahead, and step by step, you'll gain confidence in your ability to move forward. Affirmation, I never stop growing. Di ba sabi ko nga sa'yo, meron something na ma-unlock, mag-open up sa'yo na path. And one of those na binanggit ay related sa iyong spiritual knowledge. So it could be na yung iba sa inyo may spiritual growth, spiritual leveling up, awakening, no? Merong path na magbubukas sa'yo, whether sa spiritual mo to o hindi, na yun yung magli-lead sa riches. Etong riches na to, I think hindi lang to limited sa mga material, sa pera. Kasi maaari naman tayong maging mayaman sa ibang paraan, hindi lang naman sa kaperahan, sa material.
Pwede rin naman yang sa spiritual, sa kaalaman, sa wisdom. So, yun lang yung na-reveal ko about this growth card na maaaring you are growing, continuous yung iyong growth. Expansion. Marami ka pang matututunan, no? Kumbaga, hindi tayo tumitigil sa pag-grow, Hindi tayo tumitigil sa pag-learn. Affirmation, I never stop growing. Yun na nga yun. So, yun yung mga messages for you. Scorpio, I hope nagustuhan mo tong reading. And if you did like this reading, don't forget to leave a heart, a like, a comment, pa-share na rin. Kung bago ka rito, thank you so much for dropping by. Kung matagal ka na, maraming salamat sa patuloy na suporta. Don't forget to subscribe, like, follow. Thank you sa mga hindi umaalis sa membership subscription, sa mga nag-a-avail nung mga yan, papadala ng Star Super Thanks, hindi nag-i-skip ng ads, mga patuloy na sumusubaybay, private readings, lalo na yung mga suki ko dyan, ilang taon na. Kung gusto nyo magpa-private reading sa akin, dumiretso kayo, nakalagay sa link kung sa YT ka nanonood, basahin yung mga nakasulat dyan. Tap nyo yung link, mapupunta kayo sa official, nag-iisa, Purple Teen, doon sa blue app, FB page, meta-verified yun, may blue check. Pag walang blue check, yung Purple Teen, yun yung mga fake impostor na gumagaya sa akin. No? Yung mga fake, i-add friend kayo, i-chat kayo, ako hindi. Kayo mismo ang mag-chat sa akin. Kung balak nyo, mag-inquire, mag-book. Godspeed, babush.